Hello guys, ito ang episode 1 natin. Wala nang edit, direkta na agad. DA64W Smiley, pero sabi nila ano daw, samurai kasi yung likod walang natawag dito sa ganito. Walang ganito yung likod niya eh. Kaya pakita ko lang sa inyo ang harap. So, ang sinabi sa akin nung mekaniko, dapat meron pa daw isa ditong ganito. Ano ba tawag dito? Ayan, ganyan. Para makompleto. Kasi parang kulang nga yung ano niya eh. Yung ganito. Ano ba tawag sa ganito? Hindi natin alam tawag yan. DA64W non-turbo. Itong unit ko. Galing sa Davao. Ayan. Napakita lang natin yung paligid. Unahin na natin yung sinasabi ko kanina na ayan, dito wala oh. Parang sa mga samurai yata yung mga ganitong version eh. Pa-comment na lang kung tama ba. Kasi para kay Boy first time, parang ganito rin yung likod ng kanya eh. Wala yung kulay black dyan sa ilalim. Pwede naman siguro palagyan, di ba? Ayan. So ito ang aking unit. Pakin natin ang likod ah. Ayan ang likod. So meron kami ditong car seat ng bata. Ano tawag sa ganito? Basta yun na yun. Tapos ito, binili ko lang to sa Lazada. Parang nasa 400 or 600 yata yung ganyan. Pero pag nagpagawa ka, hindi ko lang alam kung magkano yung sa builder eh. So ito yung unit. Ito yung loob. Nung binili namin yung unit, ang ina-expect namin merong seatbelt sa gitna. Pero nung kinuha na namin yung na-deliver na dito sa amin, wala daw. Kasi hindi ko alam bakit. Sabi lang kasi nung yung pinagbila namin, putol daw yung sa harap. So pinalit yung galing sa likod sa harap. So ganun. Pero parang usually wala yata talaga yung sa likod. Ayan. Kayo ba, yung mga unit nyo ba meron bang seatbelt sa gitna? So ayan ang itsura nya pag nakaangat. Ayan. So sarado na muna natin to. Okay. At ang next naman sa gitna. Tingnan natin yung gitna. Ayan, medyo makalat lang. Nakalimutan kong alisin yung mga ayan, lipat lang natin para kahit paano presentable naman. So ito yung itsura nya, naka captain seat. Captain seat, alam naman yun ninyo yan kasi alam ko, palagi ko nakapanood naman kayo ng mga videos ng mga ganito DA64W. So ito yung gitna. Hindi ko na itutupi-tupi kasi marami na akong dyan mga videos tungkol dyan Ayan. So ito yung roof rack. Ganyan ang roof rack. So ganyan ang view kapag sa malayo. Okay. Ang request namin sa builder, ang tint hindi masyado sa harap. Pero hindi ko alam, nalimutan siguro. So pare-parehas yan na super dilim. Kaya pag gabi medyo mahirap lang. Mahirap tumingin sa side mirror kasi nagre-reflect yung yung dashboard sa side mirror. Ewan ba't ganun. So hindi pa natin alam kung paano gagawa ng paraan yan. Ayan ang itsura sa loob. Ayan. Kung may mga tanong kayo, ay comment nyo lang para mapakita din natin. So ito yung itsura sa harap. Ang nagtatanong kung malamig ba yung aircon? Oo, malamig ang aircon. Medyo hindi lang umaabot sa likod o dito sa gitna kapag sobrang init. Pero pag mga gabi naman sobrang lamig na. Ang naano nga dito sa itong temperature na to, diba 28 ngayon. Kayang umabot ng 22 Nagto-22 yan Hindi ko lang alam kung accurate yan pero ito paano meron tayong basis na 'di ba?
yung lamig niya. So ito naman yung gauge ng water temperature. Naka 87 siya ngayon. Ang sabi sa akin, ang range naman ng normal lang yan is nasa hanggang 100. Yun ang sabi sa akin ha. Pero hindi naman siya umabot ng 100 nung nagdadrive ako. Hanggang mga 94 lang ganon. 94, 93, ganyan. Pero sobrang init na talaga nun. So yung aircon naman, ulit, malakas siya eh. Tignan mo ha, naka number 1 lang yan, number 1. Naka number 1. Pag tinodo mo yan, ganyan kalakas. Paparinig ko sa inyo yung blower. Hindi ko lang kung rinig sa cellphone ha. Ayan, baka malakas sa cellphone. Ayan. Ayan. So, kasama na yung sa package, itong touchscreen na monitor na ganito. Pero hindi siya Android. Ang downside lang niya, wala siyang navigation. Pwede kang mag music, radio. Sa radio hindi mo masyado nakasagap ng ng signal. Pero meron namang Bluetooth. Pwede ka mag-connect sa phone. Kung gusto mo mag sound trip, okay din naman siya. Ang problema lang dito sa time na to, orasan na to. Siyempre nagre-reset siya. Wala siyang parang battery na magme-maintain lang sana yung oras, diba? So ito, nilagay ko na lang to. Mahusay yung mga product ng Ugreen no? Matitibay din eh. So ito binili lang namin to. Ayan. So ito yung dashboard nya. Yung dashboard. Tapos meron din dashcam na kasama. Ito siya. Dashcam. Pagdating dito wala pa siyang memory card kaya nilagyan ko na lang. Micro SD ang memory card nya. So ito naman yung sa ang tapo na ito. Dashboard pa rin. So ang tinakbo na nito is 118,000. Nung nasa Davao pa siya, parang 116 pa lang siya eh. So biniyahe kasi siya ng land travel simula Davao hanggang dito sa Cavite. So approximately mga siguro, mga 1.4 kilometers ang tinakbo na ito mula Davao hanggang Cavite. Ito binili lang namin to sa sa Lazada or sa Shopee, meron din naman yan. Ano ba mga mahalagang bagay dito? So hindi to automatic na sliding, which is okay lang din naman kasi yun din naman talaga plano ko, sana wag yung automatic eh. Okay naman, di ba? Ayan, balik tayo dito. So ngayon 27 yung lamig niya. Next time siguro ibibideo ko papalambingin ko ng todo, tapos ibibideo ko para may patunay talaga tayo. Ngayon kasi 27. Pero syempre malamig na rin yung 27. Kumpara mo sa temperature talaga ngayon sa sa labas, 'di ba? Nagte-33, 34. Minsan nga 40 yung feel, 'di ba? Sabi 44. Ganyan. So ganito ang view pag nasa likod ka, nakaupo. So try natin mamaya mag-video na maandar. Kung kaya. Sa kuya pwede ilagay yung camera siguro dito sa likod ko sa may ulo baka matakpan ng ulo ko eh. Or dito na lang sa kabila pag ganyang yan. Sa mga issues from pagkakuha, so ang pinaka main issue ko dito yung aircon, merong leak. So yung paanan may mga basa dyan. Tapos ang isang problema pa, etong manibela, may tunog kasi siya. Ayan o. Pero sabi naman nung mekaniko dito sa amin, wala naman daw issue yan kasi kapit naman daw yan. Pero yun nga lang, kung gusto ko daw palitan yung cross joint yata yun, cross joint. Gusto daw palitan, hanap daw siya. So yan, pero wala naman daw magiging problema yan. Okay pa naman daw yung biyahe. Ayan. Ano pa ba? So yun nga, yung problema ko rin, yung seatbelt. Yung seatbelt ng sa gitna kasi syempre kailangan ng bata ng car seat eh. Hirap pag walang car seat ng bata eh. Mas okay na yung may car seat, diba? Kung may mga tanong kayo or may maisipan ako na sabihin o ikwento sa inyo, ayan, ipa-vlog natin, i-videohan natin.
Okay, ang tanong, gumagana ba ang mga wiper? Ito, gumagana to. Ito rin gumagana rin to, yung maano ng tubig dyan. Sumusumpit ng tubig. Tapos nagpakabit na rin ako ng RFID, yung auto sweep, saka yung easy ride ba? Ano ba tawag na? Basta yun, sa NLEX, sa expressway. Basta yung mga RFID na yun. So far sa biyahe, walang naging issue from Davao to Cavite. Dinaan sa mga matitinding matitinding daan. Saddle road ng Leyte yata yun. Tapos meron din sa Tagaytay, yung Ligaya Drive. Yun talaga, sobrang tarik nun. Kinaya. Pero syempre, hindi naman pangharabas talaga tong sasakyan na to. Parang gawa talaga siya para sa city driving yata mga ganun. Pero kung paminsan lang naman idadaan doon, okay lang, kaya naman. Ayan, ayos na ayos, formado kahit paano. So yung check natin yung temperature ngayon ay 26, kanina 27 ba, 28. Partida nakabukas pa yung isang pinto dito sa gilid. So automatic siya. Naka number 1 lang yung fan. Ano pa ba? Hazard, gumagana yan. Hazard natin yan. Gumagana. Yung gauge. Ilan na yung temperature niya? 87. Tama, 87. 87. Goods pa rin. Malamig ang aircon. Madaling i-drive. Magaan i-drive. At malaki ang space. Pampamilya talaga. Pampamilya. So pakita naman natin yung gulong. Naka-mag size 13. Ayan. Tapos yung reserve niya nasa ilalim. Nandun, ayan Pero sabi sa akin, size 12 daw yung reserve. Sabi sa akin, pwede naman daw ipalit yung size 12. Andar naman daw. Basta itakbo lang daw sa pinakamalapit na vulcanizing shop. Kung if ever na kayo, kailangan nyo ng palitan yung gulong. Nakamags. So ayan, nandito na ako sa harap. So kita naman siguro sa camera. Kami ay uwi na. Drive. Hindi pakita yung headlight. Update lang sa aircon, 24 ngayon. Naka number 1 lang yung fan niya. Number 1 lang yung fan. Sa water temp, 86. Ayan itsura ng ilaw niya. Ayos.